Hi guys. Dito na kami. Shit. Ano ako? Hindi ako nakamute. Ayan, no. Magandang gabi po sa lahat. At nandito po kami sa Server Wars na presents the day we predict the outcome of the matches in Server Wars 3 with my guy Propeta, at kasama rin po namin si Mikay at ako po. Papakita ko lang yung kanilang mga pictures para wala pala tayong design sa ano. Mikay, nasan ka Mikay? Mats. Ito. Ayan, ito si Mikay. Mikay. Tapos saan yung picture mo, Propeta? Propeta. Teka lang ha. Ito na nga lang sa atin. Yan. Yan yung sa amin. Game. So mag-ano muna kami guys, magpe-predict po kami ngayon kasi meron tayong sa Server Wars 3, meron po tayong prediction kung saan mananalo po kayo ng 500, yung pinaka highest points. Kung sakaling tabla, iroroleta lang kasi isa lang po yung mananalo ng 500 pesos. Pero welcome muna, no, dito sa aming prediction. Thank you pala sa mga sponsors na mga malulupit. Siyempre, ang ating mga sponsors ay ang mga sumusunod. Haste, Papa Adios, 2LG, Calvario, saka po yung tinapayan nila Madam Katie. Maraming salamat po. Papa J, yan, what's good sa inyo. So yung mga kasama ko ngayon guys, sila po ang mga malulupet na na halige ng Server Wars mula Server Wars 1. Sila na po yun nandyan. Ang original face of the server na disqualified na nga kasi sobrang wala nang kamatch, si Mikay. At eto pong isa naman ang champion po siya as a manager ng, tama ba? Sabi mo kung mali ako ng Golden Major, champion ng DPG Ultimate Taryahan, champion ng NDC Cup way back, ano ba yun, 2023. Si Propeta, kasama ko po siya ngayon guys. That's good sa inyo. Hello, good evening, hello. Ba't ganyan boses mo? Parang Ayan, face of the server. Face of all servers pala, no? Walang kapantay. okay. Tama ka dyan. Itong dalawang to, sa mga nanonood po dyan, magandang gabi. Sila po yung co-founders ng Server Wars, no? Sila yung mga OGs, mga sinaunang tao. Well, si Mikay, kaya naman siya naging nasa Server Wars is wala kasing sa kanya, walang makapalag ng mga tao. Yung pag tinalarayan niya, medyo na siya. Ano bang tawag doon, Propeta? Parang yung typical na babae, 'di ba? Pag nagtaray, wala nang magagawa. So, yun, doon siya magaling. Tapos si Propeta naman, siya yung parang walking encyclopedia ng Discord. Parang kilala niya lahat. Kaya wala masyadong makalusot. Saka pag namili siya ng players, siya lang may alam na malalakas. Medyo gine-gatekeep niya ng konti.
So Server Wars 3 na tayo, Propeta. Kung meron ka bang mga natatandaan since yung umpisang Server Wars? Server Wars, yung past na daw ang Server Wars kasi dominated masyado nung yung mga team ni Reg, no? Si Reg Haven. Mhm. Talagang yan niya, dalawa, 'di ba? Parang Back buong to back. history ng Server Wars, back to back. Oo. Magkaibang Discord lang pero mukha niya lahat 'yun. Oo, no. Saka, yun nga, after nung Server Wars, medyo si Ate Reg, na rin tumaas na rin yung status niya, di ba? Parang naging pa nga siya, esports manager, parang team manager. After nung Server Wars. Meron ba tayong mga naging player sa Server Wars na nag-jump talaga ng papuntang pro? Meron ka bang? Parang I mean, ano ba, semi-pro, parang gano'n, yung may team. Oo, Meron din, pero hindi lang ata yung hindi yung sobrang pro. Pero may team, may team, gano'n, bootcamp, meron naman. Mhm. So, yun. Dati kasi, medyo quickie lang to, no, before kami sa prediction namin. Dati kasi, 4 na servers lang yung kasali. 'Di ba? So, saka ang format dati is, ilang days ba yon? Parang whole month yata no? Almost. Whole month. Na puro Friday to Sunday yata, kung di ako mali. Mhm. Tapos, yun nga, yung format kasi ng Server Wars 3 ngayon is double elimination format, best of 3 yung upper bracket, tapos best of 1 yung lower bracket. So, medyo madugo to. Wala na. Bali, isang weekend na lang pala siya ngayon. Oo, parang dalawang weekend for Saturday, 2 Saturdays and Sundays Kaya medyo hindi katulad dati na pwede ka mag-experiment kung sa ibang mga teams, tas standing. Parang dati kasi 'di ba? Parang round robin, yung kapwa ka server mo lang ang hindi mo pwedeng makalaban. Yun yung dati nating format. So ngayon, guys, andiyan ka na ba, Mikay? Yes. Ayan. Ikaw naman, Mikay, ano naman ang masasabi mo na meron na tayong Server Wars 3? Nagulat syempre. Kala ko last Server Wars na yung last. Nagpahinga ng isang taon no? Parang, nagulat din ako na gusto mo pa pala. Hindi, parang last year pa nag-uusap, kaso nga lang medyo walang masyadong nagbo-back up ganon. So ngayon lang parang medyo all goods yung nag-align lahat ng stars. Saka nagulat din talaga ako na ang daming servers. Sa mga hindi po nakakaalam, 7 Discord server at Dota 2 community po yung sumali. So meron silang isang selection, tapos lahat yan nagpa-qualifiers. So total of 14 teams yung kasali sa Server Wars. Then approximately total na to total parang, kung di ako nagkakamali, almost 40k yung prize pool. Kasama na yung mga face of the server, admins, yung admin versus admin, saka yung Server Wars na tournament mismo. So, ganun siyang ngayon, laki. Pero syempre, nagpapasalamat kami, lalong-lalo na dun sa Haste server. Bago lang sila. So, sila po yung isa sa mga malalaking nag-ambag dito sa Server Wars. Maraming salamat sa inyo. Speaking of Haste, ito yung unang server na pag-uusapan natin. Di ko alam kung may idea kayo. Ang Haste server po ay Mikay, Propeta, wala pa silang 1 month na server. Bagong-bago lang, makikigera sila agad. Oo, bagong-bago lang. Ang malapit kasi dito, sila yung server na parang
paano ko ba sasabihin yon? Meron ng mga servers, parang last day na sila, nag-PM, na pwede pa po ba? May nangyari ng ganyan dati Parang familiar yan Parang familiar yung kwento na yan Oo. Ano ba yung last, yung ganyan dati? Usmaka pa ba? Si Usma Kapa. Si Usmaka. Si Usmaka. So, eto, nag-PM sa akin na sabi ganoon, pwede po ba kami sumali sa server wars? Nung una, hindi ko pa nireplyan. Kasi syempre, hindi ko naman kilala, walang mutual friend. Tas wala nakakilala dun sa server. Hanggang sa pumasok ako, tapos chinek ko, sabi ko, sige po. Ang malupit dito, nag-PM sila sa akin, parang 2 days pa lang yung server nila. Nung time na yon. Pero galing pala sila sa ibang server, kaya familiar din yung kwento. Galing din sila sa ibang server din. na medyo hindi goods yung tas gusto nila magtayo ng bagong server. Nag-server hopping din ba sila sa lahat ng qualifier? Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Galing lang sila sa ibang server na medyo hindi goods yung mga admins. Tapos since nag-sponsor yung si Boss Hayes, yung mga nasa paligid niya na why not na tayo naman yung humawak. So nagtayo sila ngayon. Yung mga kasali dito sa Hayes server, puro tong mga tropa nating Bisaya. Mga Oo. Kaya all goods din. So pag napunta po kayo sa server na yan, medyo iba yung mga ang tawag doon, dialect nila. Pero ang maganda doon, kaya ko rin din sila naigo kasi kahit na ilang araw pa lang sila, puro mini tournaments, nagpapa-mini tournaments, tapos meron kagad sila major tournament na paparating nung time na yon. So, all goods naman, mahusay din humawak yung mga admins kasi yun naman yung importante sa server wars, di ba? Yung paghawak ng server So, ayan, sila yung Hayes server, mga kaibigan. Hopefully, no. Sila rin pala yung ako lang naiiba doon, sabi dito ni Boss Hayes. Ayan pala si Boss Hayes. Si Boss Hayes kasi, para lang meron kayong konting knowledge. Taga Cordillera. Tama ba ako? Cordillera. So, Luzon siya. Tapos ang mga members niya, Bisaya. Pero pareho pa rin, probinsyano pa rin, kumbaga. Oo, probinsyano pa rin. So, malapit din yung puso niya sa mga di ba? Sana nakakatuwa lang kasi nagulat ako na ilang araw pa lang meron silang major tournament. Kung di ako nagkakamali, nasa 20 plus K yung prize pool nila doon. Tapos, tinry ko mag-join. Ang dugo kasi noon, best of 3 lahat ng games, may lower bracket pa. Kaya medyo sabi ko, okay ito nagagawa nila yung ganun na format. So, kaya ayun, maraming salamat din kay Boss Hayes. Mamaya pag-uusapan natin yung inyong line-up na binigay. Yung server pa na inalisan nila, kasali din dito? Hindi. So wala silang targeted wala sa sila. pagsali. Wala. Malinis. Gusto lang talaga nilang mag-enjoy. Yan. Saka, ito yung nakakatawa dito sa Hayes server. Di ba sa previous server wars, yung mga qualifiers, pag hindi ka nakapanalo ng isang qualifier, sa server hopping ka, di ba? Oh. Sa kanila, ang ginawa nila, doon lang talaga sa core nila, mismo sa mga members lang ng Hayes. Nagsarado sila nun during qualifier. So parang pure blood Pinoy yung mga dito, mga kasali sa Hayes server, yung mga pambato nila. At least kilala nila, hindi na sila tawag doon, makikipag-coordinate pa sa mga outside ng server. So sila yan. Tingin mo ba, Props, yung mga ganon, advantage ba yon? Pwedeng advantage, pwedeng disadvantage din, depende kasi kumbaga
sinara nila yung sarili nila sa mga outer talents. Pero yung Brotherhood naman, pwedeng doon sila mga sila parang OG yung dating nila. Na parang masarap panoorin kung atin, parang gano'n no? Yung Ay, kumbaga win or lose, siguro at least sila. yan. Pwede yun. So, yan po yung Haze. Ikaw, Mikay, ano naman masabi mo sa Haze? Based sa mga narinig mo? Ganda. Good luck. Good luck. Okay. Good luck. Yan. Kasi sila yung bagong gawang server. So, wala naman sila makakainitan tulad ng mga past servers dahil di naman sila umalis sa server na kasali din. So, safe lang yung pagsali nila. Ito sabi, karamihan daw ng mga nandun mga tito. Yeah, mga kaidaran nyo, Mikay. Kaidara ni Penpen. Mga tito. Sorry. Hindi pa 23 pa lang ako. Sorry. Tanda ka lang sa akin ng Ito si, talaga, tita na talaga si Mikay. Pinapanood namin yan since day one. Baka hindi sila aware na ex-pro yan si Ate Mikay natin. Kung grade 3 pa lang ako, pinapanood ko na yan sa YouTube. Oo nga pala, guys. Si Mikay nga po pala ay ex-pro. Sa mga nagpapa-tournament po ng all girls, ayan, lagi nyo po makikita yan. Si Mikay. Na mga ano ba to? Parang since 1998, no? Naglalaro ka na? Parang ganun. Naglalaro na na yan 30 years na experience niya sa pagiging pro player. Malas. Yun. Grabe naman tanda. So next team natin, mamaya na yung mga lineup. Ito naman tayo. Lineup. Okay. Ito naman ano ba to? Old Gods naman yung isang server. Ito naman sa Old Gods, ang owner nito taga North America, si Boss King. Ang maganda rin yung storyline niya kasi yung mga tropa niya mga nasa Pinas. So gawa sila ng server, ganun din, galing sa ibang server, gumawa ng server, naging Old Gods. Tapos nagpapa-tournament din sila. At yung lineup nito, same lang din sa Haste na kung sino yung mga kadikit or yung nandun sa circle ng server nila, yun lang yung mga pinalaro. Kaya rin ang mahirap lang kapag yung kasing admin versus admin ngayon, Propeta Mikay, hindi na siya katulad dati na tigda dalawa. Ngayon, bubuo na sila ng yung mismong admin nila ang maglalaro. Tapos tournament format. Grabe, may pala, may mga international entry na pala. Oo. So, NA base siguro isa or dalawang players nito pagdating sa admin versus admin. So, medyo, ilang bumping ngayon dito? 250? Pag sa Pinas ba? Parang ganun. Saka yung mga pambato nila, kung di ako nagkakamali, ay talagang tinetrain nila. Since day one, nakasama nila, yun yung sinasala nila. Nagto-tournament hopping din to sa iba't ibang mga servers. Nakakampi ko na yung iba dito noong nagkaroon ng tournament sa Jabalo na may MMR Cup. Finals kami. So, matibay din talaga maglaro. Hindi pa rin natin siyempre masasabi kasi pag sinabing server wars, medyo alam natin yan, ibang level yung mga competition din dyan, di ba? Tama ba ako doon, Propeta? Parang ibang level na yung competition sa server wars. Oo, kasi hindi lang player naglalaban dyan pati yung mga owner, yung admin. Kasi mga nakaraang server wars, talagang nag-war sila. Kaya tinan mo, wala na sila ngayon. Yun naman, hindi, yun naman yung maganda sa server wars ngayon.
Ewan ko, siguro nagbabago din yung ano ba tawag doon? Meta ng mga... Mali kasi yung mali yung yung tingin nila sa server wars, lahat sila sa una sinasabi nila for fun, experience, pero kasi pag nagsimula na, parang super competitive na siya para sa lahat. Oh. Kasi yung dating server wars, meron pa mga bounties no? Well, hindi natin masyadong itatakil yun kasi medyo madugo nga yung dating server wars kasi. Pero eto, tingin ko yung paparating na server wars gulpihan din kasi sobrang hindi naman tahimik. Pero tingin ko meron din ako mga nakikitang servers na nagpa-practice. Meron din mga nagbe-bet game, doon sila nag-i-scream. Kaya tingin ko all goods din yung kalalabasan nito. Saka yung format din kasi isa pa yan, nasa medyo kaabang-abang dahil double elimination. So hindi mo na mata-target yung gusto mong kalaban na server hanggang magkatapat na lang kayo. Then next tayo, eto naman sa ito. Amanoma Esports Cafe, yung isa pong kasaling Dota 2 community. Eto naman, kaya sumali si Amanoma Esports Cafe is to promote din yung Dota doon syempre sa Amanoma Esports. So, alam naman natin to, computer shop to, dyan po sa may Makati. Nagpa-tournament na rin to ng Dota. Wala yata kayo dun no? Hindi kayo nakapunta? Pero sila lang yung server na medyo familiar ako. Sila yung nagpapalan tournament palagi, di ba? Eto yan. Yung kasali sila ENP noong nag-semifinals dito yan sa Amanoma Esports. Kalaban sila Magi. Sila yung namimigay ng gaming chair. Saka yung jersey. Yung jersey ng Amanoma. Hindi ka pumunta noon, Mika, no? Nung LAN tournament dito. Hindi po. Hindi, ibang Mikay yata ang kasama mo noon Hindi. Yung isang Mikay. Dota 1 yun. Ito sa Dota 2. Ang kasama dito sa Dota 2 sila Trooper K, tas nandun sila Kimi's Paradise nag-finals nun sa sa LAN tournament. Nagulat lang din ako nung dun sa team ng Amanoma Esports. Akala ko talaga magtatap sila ng tatap nila yung mga nag-champion sa kanila noong mga nakaka-run tournament. Pero kasi ang nangyari dito is yung mga regular players ng computer shop. So karamihan pala ng server is mga mainstay yung representative nila. Mainstay, yun yung mga representative talaga nila. So, yun. And hopefully, sa Amanoma Esports Cafe, ang naging vision dito ni Boss Amanoma, nung nakausap ko siya, is sana daw lang araw, dumating yung maglalan yung server wars. So, papunta siya sa ganong sabi ko, medyo yung logistic kasi, 'di ba, medyo mahirap Kasi tulad nung sa Haze, mga taga Bisaya, mga Mindanao. So, paano mo yun? Pero let's see. Meron na tayong backup na internet shop. Kung gusto niyo makita sa personal ito, si Mikay. Magpa-LAN tournament kayo. May stage to, so makita nyo dyan naka-cosplay yan si Mikay ng Hoodwink. Si Pudge. So good luck dyan sa Amanoma. At ang next server natin, kung nasaan po kami ngayon, eto ang Papa Adjust or Adjust Gaming. Eto naman ay based sa North America, yung owner nito. Pero ang mga players nila is Philippines. So, yung qualifier nila is ang naglaban ay taga North America at Pinas. So, syempre, Pinas yung nanalo since dun sa ping difference kasi Singapore server.
Kasi parang 160 ata yun, di ba? Minimum. 160 pag naka-exit lag. So, yan yung Adios. Ang goods naman dito sa Adios yung hindi ko masasabing support pero ang scream kasi nila is bet game. So doon sila doon sila parang hindi yung sige scream lang tayo, practice tayo. So nagbe-bet game yung mga nito, mga players. So mas batak sila sa bet game kaysa sa MMR. So medyo alam natin yung difference ng 'di ba? Iba ang laro sa MMR, iba ang laro sa bet game, at iba rin yung laro sa tournament. Oo, magkakaiba yan. Yung iba magagaling sa MMR, pag dating sa tournament medyo tumatalong. So tingnan natin kung ano yung magiging nila. So yan po yung Adios Gaming. Sila rin yung si Papa Adios din yung isa sa mga sa akin na sige, i-try natin sa C, magpa-tournament tayo kasi lagi siya nagpapa-tournament sa North America this past few months. Nagkaroon din doon na tinatawag na Guild Wars kasi sa kanila sa North America, guild yung uso, hindi mga server. So yun yung parang pride nila doon, mga guilds. Umabot ng $2,000 yung prize pool nung time na yun. So hopefully maging okay yung run dito ng Papa Adios. Next naman natin ay etong nakakailan na ba tayo? Baka po umulit lang tayo Moisa Knight. Moisa Knight naman, ito yung server na tinatambayan ngayon ng mga nila Asyong. So ito yan. All goods din tong server na to kasi halos daily rin nung nakakaraan yung mga lobby nights nito Lagi may mga mini tournaments, ganun. Kaya nagugulat ako kasi 'di ba dati parang hindi naman ganun yung mga mini tournaments sa mga servers, no? Naaalala nyo pa ba yun? 'Di ba parang monthly ganun? Ngayon mamimili ka na lang Para may mini tournament nga yata yung Haze na napa-PM sa akin si Boss Haze, meron daw sila. Kung nanonood kayo dito ngayon, lamang ang may alam. Oo. So, yun, Moisa Knight. Okay din yung owner nito. Parang naka-base yata sa Singapore, kung hindi ako nagkakamali. Etong owner ng Moisa Knight. At isa rin to sa mga masisipag yung mga admins. Halos lahat kasi ito okay yung mga admins Nagwa one man show nga yung admin dito, yung parang siya lang, tapos sabay 14 teams, tapos mini tournament, sabay-sabay yung laro, parang hirap yata nun. Kaya shout out sa Moisa Knight, solid din kayo. At tingin ko ito isa sa okay din ng line pagdating sa line-upan. Mamaya pag-uusapan natin yung mga line-ups pag nadating namin sa prediction. Next server natin, sino pa ba hindi ko na babanggit? Ito, Jabalu. Meron ba kayong sa Jabalu? Si Mikay yata nagja-Jabalu Hindi, isang beses lang. Isang beses lang. Ito naman yung server nila Boss Real Sarcasm. Andito si Ate Manya Clara. Admin siya dyan. Tapos siya din yung nag-aasikaso. By the way, si Ate Manya Clara po pala isa sa mga editors ngayon ng Server Wars. So sabi niya kung pwede, sabi ko why not. So yung makikita niyo po mga jersey dyan, siya po yung nag-prompt niyan. Siya po yung nagpapayat sa akin. Salamat po. Kasi naka-pro kasi siya sa ChatGPT Kapag hindi ka kasi naka-pro doon, wrong spelling palagi Maganda ano ba tawag doon? Prompter sa mga nagpo-prompt ng AI?
Parang yun yata yung tawag sa ano. So, ayan, Jabalu. Sa Jabalu, meron silang, ano ba meron server na to? Meron silang mga betting. So, meron silang bot na pwede kang mag-bet. Ano mo lang dun. Ang kulit nga nun yan eh. Discord server na may bot na nakakapag-bet. So, active din to sa mga lobby games. At, malalakas din yung mga tao, no? Kasi, syempre, may mga experience na rin to mga to. Tingin ko, ito yung isa sa may experience when it comes to handling or pag-org ng mga tournaments. At, siguro, sa tagal na rin ni Ate Manya Clara sa larangan ng Discord at Dota 2, medyo madami na siyang kilalang all goods talagang maglaro. Diba? Si Ate Mikay, si Ate Manya Clara ba yung ano? Yung medyo nagkaroon ng kaaway last server wars? Hindi. Show match? Hindi. Yung show match, oo, siya yun. Siya yung tumrush talk. Siya ba yung kaaway nung kamukha ni Ana? Uy, relax Oo. lang. Pero matagal na yun. Tagal na 2 years ago na yun. Hindi, kasi hindi naman kasi talaga yung kamukha ni Ana yung kaaway. May yung player talaga ng isa, sinabihan na ano, parang carry diff. Tapos pinrotektahan lang nung kamukha ni Ana yun. Kasi syempre kampi niya. Okay. Sobrang ganda nun kasi ano, live sa Facebook yung ano nun eh, yung comment war. Pero nagbago na daw siya ngayon eh. Daw. Hindi kailangan magbago kasi nasa server wars eh. Kailangan yung ano, parte kasi yung ano yung mind games, ano dagdag yan talaga sa ano sa skills. Oo. Shoutout nga pala kay Ate Wona. Gusto rin humabol sa server wars kaso medyo late na. So yun no, yun yung isa sa tingin ko, isa sa asset ng Jabalu PH, si Ate Manya Clara. Kasi matagal na rin yan sa larangan. Basta wag mag-personalan, go sa trash talk. Yun nga yung sinasabi ko ngayon, props eh. Iba na talaga yung meta. Yung mga trash talk ngayon, friendly. While yung trash talk yung trash talk nung 2 years ago at first server wars, talagang personal. Naalala mo yung unang server wars, yung nagkagulo pa, yung dalawa di natin papangalanan. Yung isang server versus sa di ba? Tapos nagkapustahan pa. So, yun yan yung magic ng server wars. Di ba? Parang pride talaga. Ngayon kasi, more on, may competitive side, pero mas lamang yung enjoyment. Kaso di pa nagsisimula, di ka pa din sure. Oo. Well, hindi ko rin alam kasi tingin ko factor din na matagal yung mga laro ng server wars dati. Matagal yung ng server wars dati kasi di ba parang 11 days yata yung elimination nun. Tapos talagang may target yung bawat isa kasi nung time na yon, ayan na, medyo kukwentuhan lang namin kayo ng konti. Nung time na yon, parang fresh yung pag-split ng mga tao sa isang server na gumawa ng kani-kanilang server, di ba? Tama ba ako, props? Ganun yung nun? Para silang galing sila sa isang mundo tapos nag-iwa-hiwalay sila. Tapos may mga gustong patunayan na kami yung the best. Yun yung dati kasi. So ngayon kasi mga friendship, collaborations, yun na yung ngayon eh. So nag-evolve na talaga yung Discord ngayon. So ibig sabihin ngayon, pag may natalo na isang server, hindi sila maghahamon ng 100k na pustahan. Hindi. Tingin ko hindi naman. Relax lang. Kasi dati may mga ganun yan, guys Yung dati kasi, 2 years ago na naman yon, 3 years ago na server wars, may mga ganung instance na mga pangyayari. Kasi, syempre, galing kayo sa isang server, bumuo yung isa kasi hindi nga nagkakasundo. So, pagdating ng server wars, medyo,
Teka, pag natalo nyo to, tigpa 500 kayo. Para may ganun pa eh. May mga ganun pang ano. So, yan. So, yan nga, no, Jabalo PH. Tingin ko, yun nga ang asset nila, si Ate Manya Clara, sa pag-scout ng, hindi lang ng players, pati ng mga players ng iba. So, masipag din yung taong yan. Ano pa ba hindi natin natatouch? Ilan na tayo? Hindi na lang ata natin ang pag-uusapan is si Loungy. Okay. Eto, ang isa sa pinaka, kung gusto nyong tumawa at ano ba to, mga NSFW, pasok lang po kayo sa Loungy Dota 2 community. Eto, yung mga tropa nating LGBTQ IA++. Ang owner po niya ay si Madam Kiela G, na isang sangre. Yung mga sangre tong mga nandito. Props, Mikay. Kung ano kayo, kung medyo updated kayo dun sa podcast ng mga interview ng mga owners, eto, panoorin nyo dun sa Loungy. Eargasm. Ano ba? Eargasm ang tawag dun. Yung papa, no, pag ganun ka. Okay, kapag medyo nagtatrabaho ako at gusto ko lang merong marinig, pumupunta ako dyan sa Loungy kasi parang nasa comedy bar dito eh. Legit yun. Sobrang lupet. Pero props, kapag mga LGBT na Dota player, medyo may tira yung mga yan. Diba? Oo. Meron. Mga malalakas din talaga. Saka, Lahat ba ng player nila LGBT? hindi naman yung mga admins LGBT. Ang ganda rin kasi tingin ko ito isa sa magandang community. Lahat naman magaganda, pero tingin ko yung Loungy yung pinaka-advance. Meron silang kasi kami po nila Propeta mga manual kami pagdating sa mga ruleta. Sila hindi. Meron silang sariling developer. Meron silang website na automatic nag-shuffle yung players, pipili ka kung by MMR o by role. Tapos meron din silang tinatawag parang LRR yata yun, Loungy rating system or something, parang MMR ng server nila, na maglalaro ka ng lobby games, tapos kada panalo mo nadadagdagan yung points mo, tapos at the end of the month may marireceive kang premyo kung ikaw yung isa sa mga pinakamataas. So may ganun sila. Lobby games, mini tournaments nandito sa Loungy. At sila lang yung server na merong jingle. Kanta? Oh. Loungy, ganun. Nag-compose sila ng kanta. Kaya sobrang sulit tong na to. Nandun ka na ba sa na yun? Nandun ba kayo sa server na to? Oo. So yan. Isa yan sa mga magagandang server. Ang galing din kasi nung na-interview ko sila kasi malaki din talaga yung, alam mo, when it comes sa pag-organize, alam naman natin. Actually, nanonood data sila ngayon. So, shout out sa inyo dyan. Ayun. Naka-live kayo. Maganda lang po daw kami. Yan, mga sangre dyan. Ano ba yung mga... Mikay, ano ba yung mga sa sangre? Mga salita nila? Nanonood nun. Ano yan? Hindi na yan pasok sa edad. Ayan. Avisala Eshma. Ayun. Saka ang malupit dyan, panoorin nyo yung podcast, may mga mapupulot kayo kasi medyo may mga sensitive questions doon na nasagot nila ng mga malulupit na. At eto, isa to sa inaabangan ko sa face of the server. Sino kaya yung pambato niyan? Pag mga ganyan, baka
baka lumabas yung, alam mo yung ano, props, yung pag yung national costume, yung mga may peacock na ano, sa likod. Oh, actually, ano no? Last year, di ba, LGBT din yung nanalo sa Face of the Server. Yeah. So, baka back-to-back, no? Galing sa Lounge. Yeah, see, no? Yan, guys, Server Wars 2, member din po ng LGBT community yung nanalo. So, tingnan natin ngayon. Ang maganda nga yung face of the server natin ngayon kasi meron silang rampa, tas magpapakilala, tas may Q&A na. So, may criteria for judging na to na malupit-lupit. Hey, good evening nga pala kay Boss Prince AU ng Haste. Ayan, isa yan sa mga sponsor nila doon. Magandang gabi sa inyo. So, ayun nga, no? Meron din silang betting sa community nila, meron din silang betting doon, automated din. Kaya nakaka-elibs to kasi naalala ko dati, props, parang manual lang tayo na Google Sheet, Roroleta. Tapos mag-aaway-away pa tayo kung amogus ba to sa hindi. Doon automated na lahat. Kaya tingin ko isa sila sa pinaka malinis when it comes sa database ng mga players, yung Lounge. Kasi na ano talaga nila. So, yan po yung 7 servers nakasali sa Server Wars. At ready na ba kayo sa ating prediction? Kita ba? Kita to. Ay, i-share ko yata dito para makita nyo. Paano ba mag-share? Share screen. Ano ba pinapakita mo? Eto. Kita ba? Yung bracket? Yung bracket. Kita naman. Teka lang i-move ko lang yung mukha ni Mikay. Guys, si Mikay po pala at si Speaking of Propeta. prediction, Ben, meron ka ba ngayon yung binuhay mo ba yung website mo na pwede mag-predict lahat ng games? Hindi. Hindi na. So, wala na yata yun eh. Pero ngayon kasi, ang prediction, meron naman tayong prediction contest, no? Na parang doon sa Dota, nananawagan po ako sa mga servers na mag-collect po kayo ng prediction ng mga members nyo. Kung sino po yung pinaka-highest points will receive 500 pesos. Pero kung meron po silang anong tawag dito? Ka-tiebreaker, iroroleta natin kung sino yung makakakuha nun. So parang TI lang yung ano niya, yung prediction. Okay. O nga pala, si Propeta, parang back to back, hindi lang sa Server Wars, pati sa ibang mga prediction, ikaw yung nananalo doon, di ba? Hindi, isang beses lang. Isang beses lang ba? Yung gaming chair, di ba ikaw nakapanalo? Gaming chair ba o mouse? Yun lang, gaming chair. Ako pala, gaming chair, tapos mouse, tapos keyboard. So, lahat na. Yan. So, ako din kasi yung tagalista. Oo. Kaya medyo na ano kami, nakikita ko. Ako yung gumawa nung website, ako yung second, tapos si Propeta yung first kasi siya yung tagalista ng matches. Kaya medyo si Mikay medyo wala yan, nasa tamad mag-fill up yan eh. Daw marunong. So, eto muna tayo. Game na. Mikay, sinend ko sa'yo yung yung line-up. Kita ka. Okay. Sa round 1 tayo. Sa round 1. Adios Qualifier versus Jabalu PH Selection. Check ko lang din. Dito sa aking yung Adios Qualifier, ito yung kung ang average MMR nito is nasa 5 to 6K. No, sa 2200 and friends. Meron ka bang kilala dito, props? Wala. Mhm. Bagong pangalan sila.
sa akin. Yep. So, na-check naman natin tong mga to na all goods, no? Well, guys, may eligibility rule nga pala, no? Etong Server Wars. Top 4 ng mga open qualifiers pataas ng Tier 1 and Tier 2 from 2025 onwards, hindi po pwedeng sumali. So far, sa lahat ng mga nag-submit is all goods sila. Meron lang din akong mga nakitang mga malalakas din talaga eh. So, sinearch natin yon na, parang ang pinaka-highest yata na nasalihan ng iba is Predator League. Pero Tier 3 tournament siya. So, may mga nag-PBA din, pero hindi naman siya matuturing na Tier 2 ang PBA eh. Kasi, di ba, lalo na nung last season ng PBA Sports. So, ito yung first natin. Adios Qualifier versus Jabalu PH Selection. M Street Esports versus 2200 and Friends. Tingin mo, props. Etong sa M Street Esports tayo. Vince, Earl, CH, Kobe, Winter G. Kasi pag mali ako na napili, baka nandun yung kape, di ba? Starbucks sa kabila. Hindi, okay na. Well, guys, yung predict nila propeta, lang to based lang to sa knowledge nila. Kasi Personal, kasi di ko naman kilala lahat eh. Pero pag ako, dito ako sa Jabalu PH, selection ba? Selection na? selection Sa Jabalu PH selection ako. Kasi alam ko, sa pagkakalam ko, seryoso sa Dota itong itong lineup na to. Parang naka-bootcamp nga ata sila eh. Magkakasama sa isang lugar. So, sila Winter G, no? parang every week nagpo-post yan na nagcha-champion sila sa kung saang tournament. Kaya mga yan. Ikaw, Mikay, tingin mo? WPH 10 selection. Kasi? Yung ibang player nila galing sa server wars tulad ni Kobe. Tapos si CH tsaka si Winter G. Alam ko magka-team talaga sila. Not sure lang kung sa Predator League. Yun. So, Jabalu PH selection, guys, yung kanilang pinili. So, hindi ako magpe-predict. Siyempre, safe mode ako dito, di ba? So, over Adios Qualifier. Next natin, Haze Selection versus Moissanite Qualifier. Yung Haze Selection, ito po ang Golden Prince, Rap, Samsi 121, Amatsu, Pixie Gaga, Kate, FJ, Daddy J Kali. Mga immortal din. No, ang kalaban nila is ang Moist Qualifier, Winter Rejects, Loiso, Balong, Ze, Cape, France, Scarlet, Rain 09. Medyo meron ka bang notable player, props, dito sa matchup na to? Lahat ng Moissanite qualifier, lahat yung players nila parang mga kilala din naman sa nakiki-tournament din. High level din yung yung Dota nila, kumbaga. Pero kaya ko lang mapipili yun kasi di ko kilala yung case selection. So sino ba yung mo doon? Si Samsi, no? Tama ba? Yung Samsi lang ang parang medyo familiar. Yeah. Hindi pa sure kung siya yun. So, ako dito? Moissanite. Yung dito naman sa Haze Selection, nakalaro ko yung iba. May tira din talaga, no? Ang medyo shaky lang ako sa kanila kasi yung kabila is tingin ko mas matagal magkakasama. No? Kung di ako nagkakamali, tama ba? Si Franz, member ba siya ng Rage Haven dati? Si Franz tsaka si Balong ata dati. So, possible sila yung magtupit. From Server Wars 1 ba to? Sila pa rin yung player? Si Ata. Sa 2, no? Sa 2. At 2. Parang sa
So, yun. So, pwede sila mag-2-pit kung sakasakali, no? And Cape, kilala naman natin yun. Si Loisu, isa to sa matibay na maglaro din to eh. Kilala ko to eh. Ang alam ko, bago nag-update yung MMR, ano siya, red rank, 2 digits na boss fight. Mhm. Nasa P-Sits din to, hindi ako nagkakamali. Davao, no? Si Loisu. So, Moissanite qualifier, yung ano nyo. Pero tingin ko, mabibigyan to ng magandang laban ng Haze Selection kasi kung palagi naman nagkakalaro tong Haze Selection, 'di ba? Baka yung chemistry nila baka sakali. Pero hindi ko sila dinidisregard. So magandang laban din 'yan. So kayo Moissanite qualifier kayo? Yes. Yan guys sila yung dyan. Ako, wala ko yan kahit sino manalo. Adios sa coffee. Relax lang kayo dyan. Next natin, Moissanite Selection versus Old Gods Selection. Qualifier. Ay, asan ba? Old Gods. Walang Moissanite Selection dito sa listahan mo. Yung Moissanite Selection, kung hindi ako nagkakamali, eto yung team ni Ashong. So, sila Ashong to. Hindi ko lang alam yung mga kasama, pero knowing Ashong kasi, solid din talagang mag-team yan. Diba? Kasi parang last Sige, time. Moissanite Selection ako dito. Old God Selection, yan, Allen. At ito naman, mga homegrown talent ng Old Gods. No? Na, kung di ako nagkakamali, mga 6 to 7K MMR. May mga 8K din dyan. Hindi ko lang alam sa rank ngayon, kasi nagbago yung ranking eh. So, ano kayo dyan? Moissanite Selection siguro ko. Kung si Ashong and friends. Eto sila, Ashong, Ren, RBQT. Ayan yung nila kakapasa. Selection. Moissanite Selection din. Bakit? Bali next game, Kilala naman din makalaban yung dalawang player. Moissanite. Oo. Grabe pala, no? So, ayan, si Ashong, tirador ng mga, rin yun eh. Dati nga, lagi siya naglalan eh. Land tournament, sila Ashong. So, notable player din yan. So, Moissanite Selection. Next natin, Loungy Qualifier versus Jabalu PH Qualifier. Sa Jabalu PH Qualifier, Manya Claras Baby Boys, Lee March Meku, Upage at Zomi. Sa Loungy Qualifier naman, si Chill, Earl, Kael, LMR, Pakpuka, Seiju at KRC. Napanood ko tong Loungy Qualifier. Tinalo nila sina Rickson sa semifinals. Tapos, hanggang sa sila na rin yung nag-champion. Ay, hindi. Tinalo pala nila sila Jetlo ng semifinals, tapos tinalo nila sila Rickson ng finals. So, yun Sino yung yun? Loungy Qualifier. Same lineup? Hindi. Iba yung mga kakampi. Okay. Sa- Sa ang- kalaban nila ang- is Jabalus Qualifier, qualifier. oo. Okay. Ano ako dito? Loungy qualifier ako. Yeah, lounge din ako. Parang ginagaya ka mo lang, umigay eh. Hindi, kasi yung mga sinabi mong tinalo niya, Oo. nila mga ano din eh, matibay. Matitibay din naman tong Maria Clara's Baby Boys. No, knowing ati Maria Clara, hindi naman pipili yan ng ng mga, di ba? Siguro medyo bias lang din kasi hindi namin kilala yung
isang team. So parang ano. Okay. Yan guys, prediction lang po to. Medyo hine-help lang din namin yung mga gustong mag-predict. Nila pala. So next tayo, Old Gods Qualifier. Wala pa yung lineup nila. And Amanoma Selection. Meron na ba yung Amanoma Selection? Meron. So medyo toss up to tingin ko kasi wala pa tayong andun sa Old Gods Qualifier eh. Pero most likely mga 7K. Then Amanoma Selection, mga batang com shop ni Boss Amanoma. Based lang dun sa mga data na meron. Ano kaya to? Si Kid pala ang kasama nila Asyong. Okay. So meron ba kayong mapipili dito? Old Gods Qualifier, Amanoma Selection? Kasi wala siyang kalaban eh. Walang info dun sa isang team. So lagpasan na lang muna natin yan. Sige. Mag-Amanoma na kayo kasi meron silang lineup. Pwede. Okay. So, Amanoma Qualifier versus Lounge Selection. Okay. Amanoma Qualifier, wala pa yung lineup nila. Pero yun nga, mga batang computer shop din to. And Lounge Selection naman ay international yung iba dito eh. Danger, Iman, Shoryo, DJZ, Re-Elks. Di ko lang sure kung Vietnamese ba or Malaysian player yung iba nila ng Lounge Selection. Pero based doon sa mga naririnig ko is matibay din talaga. So Lounge Selection, sila po yung LG Dynasty. Sige, doon ako sa Lounge Selection. Ikaw, Mikay? Mikay? Parang natulog ka na lang So yan. So sa day 1 kasi round 1, round 2 ng upper bracket ang meron tayo. So ang first matchup natin dito sa round 2, Haze Qualifier versus Jabalu PH Selection. So, yung qualifier ng Haze, eto sila, Golden Nipo. Yan, happy birthday pala. Belated happy birthday kay Guding. Siya yung nagpa-post si Boss Prince. Sabi niya, batiin daw sa page si Guding. MMR is just a number. Hertz, Guding, Sham, Kush, Pof, Serenage, at Papi Brad. Mga homegrown ng Haze. Kalaban nila yung Jabalu PH Selection. Medyo mabigat. Vince Earl CH Kobe Winter G ang M Street Esports. Sino ang inyong mapipili dyan? So yung Haze Qualifier, sila yung yung seeded. Baga bye. I mean, BY, hindi bye na Bisaya, BY. Though mga Bisaya naman talaga yan. Ano ko dyan? Jabalu PH Jabalu PH Selection. Yan. Uy, gasolina rin to pagdating sa mga Haze kasi 'di ba? Tama ba props na doon sa nakakaraang server wars, yung mga nasa taas medyo nabaligtad pagdating nung playoffs, 'di ba? Naalala mo yun? May mga top 1 na napunta sa ilalim, na nalaglag, nagkalaglagan. Parang pakiramdam ko tuloy, ginamit mo lang kami dito para maging gasolina nila. Sa amin sila mag-iinit. Eto konting trivia lang. Last server wars, Grand Finals, ano yun? Aptartos versus Reg Haven. Yung Aptartos, undefeated sa elimination, 9-0. Actually, dalawa sila, galing sila sa isa lang na server. Yep, Davao Domination Squad. Pagdating ng finals, 2-0 yata yun no, malinis? Parang ganun yata. 2-0. Yeah. Tapos yung Server Wars 1 naman, yung
Tama ba ako doon? Yung the playground, nasa top sila ng standing, tapos nalaglag sila pagdating ng playoffs. Pero umabot ng ano yun, ng game 3, yung finals na yun. Yeah. Ano naman yung Katie's Dormitory, tama ba? Katie's Dormitory na yun? Miti Shanghai? Katie's Miti Shanghai versus Reg Haven. Di ba? Game 3. Kami ba yun? Oo, kayo yun. Oo, ata. Yes. So, sila yung mga ayun natin. So, kung sakali pala, no, may mga two-time hopefuls tayo dito na nakasali. Eto, dalawang sister team, Moissanite Qualifier versus Moissanite Selection. Nandiyan ka ba, Mikay? Dito na ata tayo magkakaiba eh. Ako dito, Moissanite Qualifiers. Kasi? Parang mas sanay sa sa team na setting itong lineup na to. Winter Rejects. Yung Winter Rejects. Sila Loy, sila Balong, Zek, Cape, France. Doon sa kabila, sila Asyong, sila Kid, sila Ren. RBQT. RBQT, Ren, Asyong, Kimizu, Kid. So, matibay din. Ano pala? Moissanite Selection pala ako. Bakit? Moissanite Selection? Kimizu? Di ba yun yung parang dating execration ba yun? MIPH ata. Parang, hindi ko masyadong... Hindi, sige, Winter Rejects pa rin ako. So, Final na yan. Qualifier. Ewan ko lang si Mikay. Ikaw, Mikay. Diyaw ba? Nawala natin siya na internet. So, ano ka? Qualifier ka? Pero yan, 50-50. 50-50. So, ganun ka bigat din yung no? Okay. Adjust Selection versus Loungy Qualifier. Ang Adjust Selection ay ang Uzma Kappa. Rickson, ang child prodigy na si Rishi, Jetlo, Bart, Kenmure, at si RJ. Loungy Qualifier, si Chill, Earl, KL, LMZ, Puka-Puka. Kumbaga, tinalo ng Loungy Qualifier yung mga nasa Adjust Selection, pero magkaibang team. Mahirap kasi yung Adjust Selection, naka 6 months sa kanila si RJ. Siguro dito, Loungy ako, unpopular opinion. Loungy. Based sa sinasabi mong tinalo nila. Yun din familiarity ng game no? Marami na tayong nakitang binuo na malalakas, pero pagdating sa chemistry, medyo kailangan din talagang hasain. Pero depende pa yan kasi malakas din talaga yung yung Adjust selections. So, toss up ka dito 50-50, pero Loungy Qualifier ka sa ngayon. Sa ngayon. Okay. Amanoma Selection, Loungy Selection. Loungy Selection. Okay. Nasa Loungy yung yung puso ng predict ko eh. Pag may kung para sa akin ang magpa-finals diyan is Loungy Selection tsaka Moissanite. Kahit sino sa dalawa. Dito muna tayo sa loser round 1. Best of 1 series lang to. Haze Selection versus Old God Selection. Tingin mo. Selection versus Selection. Ako siguro dito sa Haze.
Haze Selection. Hay Selection kasi may mga notable players din tong Hay Selection, no? And ano nga pala, gusto ko lang malaman nyo na may coach etong Haste both teams. So hindi rin talaga biro, no? Ang pagpe-prepare nila pagdating sa server wars. Natolo na ng Usma Kappa, oo, tama ka dyan. Yung Usma Kappa ngayon is Madam Kela G, pinagsama yung semi-finalist saka yung grand finalist ng qualifier nyo. So, yun na yung naging Usma Kappa na adjust selection. Kaya si Chan, nandyan sa Discord nyo, na tumitingin yan ng mga pwede nilang makuha players sa adios. Doon sa mga natalo. Biro lang. So, next natin, Old Gods Qualifier, Amanoma Qualifier. Meron bang... Wala, parehas Wala sila po. Parehas silang wala no? So, toss up yata to. Pero tingin mo, computer shop boys versus sa online boys. Saan ba ang mas ano doon? Hindi ko kasi alam yung Old Gods. Pero kasi Manoma, siguro based na lang siguro sa sino yung mas may access sa mga player. Baka Manoma. Pero lang yan kasi wala pa namang lineup yan So kumbaga hula-hula lang. Okay, Amanoma Qualifier. Yung nag-champion kasi sa Amanoma dati, hindi na sila pwedeng sumali kasi 'di ba nasa mataas na sila Magi, parang ganun. So, losers round 2. Amanoma Selection, Adios Qualifier. Meron ka ba napupusuan dito? Pero Amanoma, pero feeling ko sobrang close. Yan, game 1 lang to. One game lang. One game, best of 1 lang ang lower bracket, best of 3 yung upper bracket. Adjust selection, his selection. Ito, magandang laban to. Sa best of 1. Anyan ba yung haste? Yung Samsi nyo ba? Yung kamukha ni Sumail? Parang Ayan, boss Hayes, nandiyan ba kayo? Yung si Samsi ba? Yung kamukha ni Sumail? Sige. Dahil dyan, haste selection. Kasi parang team din yan Malakas din yun no? So, next natin, Moissanite Selection, Jabalu PH Qualifier. Bale sa hindi ko pinili, ito yung Kimizu, no? Siyempre, Moissanite ako dyan. Moisan, ang magandang laban to kung sakali magtapat, no? Oo. M Street versus Winter Rejects. So, Jabalu PH ka. Ay, Moissanite ka. Moissanite. Moissanite Selection. Next natin, Haze Qualifier, Amanoma Qualifier. Golden Mipo laban sa wala pa. Di pa nakakasubmit. Doon ako sa Golden Mipo. Ay, Golden Mipo. Kasi nakita ko to, isa nilang player si Gooding. Good sign yan. Good sign yan, Gooding. MMR is just birthday niyan Baka syempre kapag birthday month mo, medyo malakas ka. Pero parang meron kang dito, parang may double check na mga player. Mai-PPM ko na lang sa'yo mamaya. Sige. Si feeling ko tumap 4 yun o baka chumampion pa sa mga qualifier. Oh. Sige. PM mo ngayon. Check mo. Ito. Yan mga yan. Saan mo piniem? Sa Discord?
Oo. Etong pangatlo, hindi. Sino ka yan? Kasi 'di ba sabi mo top 4 ng open qualifier yung isa mukhang nagko-close qualifier na yun direct. So hindi pwede siya. Mm. Check natin. Yan guys, kaya nandito rin si Propeta kasi isa rin siya sa mga may access sa mga ganyan. OG. Kasi si Mikay din nata, baka familiar. Ito. Mm. Saan tayo? Parang yung team pumasok pero as a player yata siya wala. Hindi ko, depende. Tatanong, inquire mo. Iyan natin. Iyan natin. Sa mga kapwa player. Tapos yeah. Si Ren, di ba, ano din siya? Parang, anong tawag dito? Red Shaven, dati. Oo. Oo ata. Tama, nakikita ko na team niyan, international So, hindi ko alam kung nakakapag, close qualifier sila. Mhm. So, ayan guys, meron lang po kami mga chinecheck. Tier 3 tournament yung isa, yung support. Pero yun nga, nasa doon siya sa international team, pero hindi rin nag-qualify. Lumaro pero hindi siya, lumaro yung team pero wala siya sa lineup. Pwede na. Yun, may mga ganon, may mga bigating ganon, guys. Kaya maganda rin talaga itong server wars So, next natin ang dito tayo sa losers round 3. Amanoma selection, his selection. His selection. Okay, selection dahil nandito ang The King Sumail. Si The King. Si The King. Moissanite selection, haste qualifier. Moissanite. Oo, yun. Kahit nandiyan naman si Gooding sa haste, pero medyo Moissanite ang propeta. Okay. Dito naman tayo sa upper bracket round 3. Medyo matitibay na rin to. Jabalu PH selection, Moissanite qualifier. Ito medyo mahirap to. Jabalu PH selection, M Street Esports, Vince Earl CH, Kobe, Winter G. Ang Moissanite qualifier naman, Winter Rejects, Loiso Balong Z, Cape France, Scarlet Rain. Ano ako siguro dito?
Sige, ano, kung Moisa Knight. Ikaw, Mikay. Wala na naman si Mikay. Nandiyan na siya kanina eh. Parang ano lang siya, sasagot lang siya kung kailan siya maalimpungatan. So, Moisa Knight ka? Nahirapan siguro siya mamili. Yeah, parehas din may tira to no? Mm. Pero kung championship trophies kasi, tingin mo ba Pero yung ano yan, Winter Rejects yung madami? Ano yan eh, kumbaga, ang alam ko yung Winter Rejects parang active na team yan eh. Parang naging sila mute pa yan eh. At one point. Pero kasi itong yung Diablo PH, yan ngayon sabi ko parang naka-bootcamp nga ata sila. So, possible na yung pagiging team nila baka mas solid. So, mga 50-50 yan, 50-50. Sino magke-carry sa Winter Rejects? Si Franz. Si Franz. Kasi yung Lloyd, di ba, nag-carry din yata role nito dati? Hindi, post 5 yan. Si post Lloyd. 5. 12 km marata siya dati. Nalala ko na siya. Kaya mahirap sa Moisa Knight kasi yung isang Moisa Knight, yung Ren, yun naman yung post 4 nila na 13k. Yeah. Kaya mahirap mamili dyan sa dalawa. Sa selection yun. Doon sa yung si Ren. Parang di ba parang magkakakampi sila dati, no? Sila yung mga yung mga diyan, yung mga Bisaya nating kaibigan diyan. Sila yung Red Shaven dati, di ba? Sila yung mga Bisdak, yung mga champion sa Bisdak Nation. Davao, Team Davao. Yan, yung mga yun. Saka lagi nagbe-bet game pa to, di ba? Itong mga to. Lagi ko napapanood to sa Bisdak Nation eh. Nagulat nga ako, hindi sumali sila Lime. Yung mga stock nila Lime. Next natin, eto, sister team. Ang team ng mga sangre. Loungy Qualifier versus Loungy Selection. Ano ko dyan? Selection. Loungy. Mga Malaysian and Vietnamese. Paano kaya sila magko-oms, no? Marunong naman ata sila mag-English. Pero ang hirap kasi nun pag English, pag nakakampi mo si Tusep, ang hirap ano eh. Ito si Danger, lagi mo yan nakikita dati. Team siya nung Aztec Duelist. Okay. Aztec Duelist. Masisipag nga mag-tournament yung mga yan. Nag-disband na pala sila. Oo, kasi puro international yun eh. Nag-TDL pa yung Aztec Duelist eh. Naalala ko yun, nagkakas ako sa TDL. Nandun sila. So, ano nga to, no? Grabe ang network nitong mga sangre natin. So, next tayo, losers round 4, Jabalu PH Selection versus Haze Selection. Ano ko dyan? Jabalu. Kasi yung M Street na yan eh, di ba? Yup, M Street Esports isa rin talaga yan sa mga notable teams na kasali dito. Haze Selection, though, best of 1 kasi ito. Pag best of 1 kasi, props medyo ano yan eh, may mga nakakabulag eh, no? Possible pa rin, di ba? Pero knowing M Street Esports, ano lang yan. Isang draft lang yan eh, pagka best of 1. Magistrat eh, no? So, in terms of experience, siguro Jabalu PH Selection. Pero hindi natin dinidisgrade yung Haste kasi yun nga, meron silang coach doon. So, sana, di ba? Hindi manalo si Propeta sa kanyang prediction. Loungy Qualifier. Nagkamali pala ako sa isang pili. Wala na, hindi na ito mababak eh. Back mo. Saan? Yung Adjust Selection, di ba sila Gixon nga pala yun? Nakala ko wala silang nakalista.
Oo. Yung loser round 2. Eto. Pasensya na. Yung loser round 2, adjust yan kasi sila ano pala yan eh. Sila Jetlo yan, di ba? Oo, sila Rishi Rain. Ah, Ayan. So, sorry po, Hayes. sila pa din dyan sa round 3. Kumbaga, dediretsuin nila yung lower bracket. Okay. So, Yan. bago tayo mag-semifinals, tapusin natin yung lower round 4 naman. Jabalu PH selection, Adios selection. Dyan, ano na ako, Jabalu na ako dyan. Jabalu PH. So, doon ka sa mga bootcampers. Kasi tsaka ano to mga to, seryoso mag-Dota to eh. Alam mo naman yung Kings dati, di ba? Sila Winter G. Oo. Hmm. Na kapag may tournament, laging number 1 yata nagre-register yan eh. Kings. Tsaka kompleto talaga sila. Kompleto sila lagi. Mhm. Lounge qualifier, Moissanite selection. Ito, maganda rin Ako to. dyan. Maganda yan. Moissanite ako dyan. Moissanite. Moissanite selection. So, well, since Moissanite selection, may mga notable player din talaga doon sa Moissanite selection. Kung talagang papasok yung 5 player na sinabi mo kanina, yan, Moissanite. Mhm. Nagdodota pa pala si Kid, no? Or ano lang yan? May online betting to, Sir Pen. Sa mga mag-online mga betting po, doon po sa mga servers na nag-open ng bettings, pwede po kayo doon. For example, Lounge, pwede kayong pumasok sa Lounge. Kung mag-open sila ng betting during server wars, meron naman po silang rules for betting doon. At may mga percentage naman yan, pero mababa lang naman. So, sila yung po pwede mag-midman, no? Yung mga servers. Jabalu, alam ko meron din. Then, kung meron din kayo sa mga sarili-sariling servers nyo, kung gusto nyo po, open naman yung online yan. Online betting. So, ano ko naman sila. Mako-comment ko naman yung mga yan. Na solid din. Yan, sa mga sangre, sa Lounge, guys. Eto na tayo. Semi-finals ng upper bracket. Moissanite qualifier versus Lounge selection. Winter Rejects versus LG Dynasty. Best of 3. Dikit din tong mga to eh. Ano ako dito siguro? Mahirap to eh. Sige, ano ako dito sa may Lounge ako dito, Lounge. Lounge selection. Mga dating Aztec yung iba. Kasi sabi nga ni 23, sabi yung gusto mag-champion 3 Pinoy. Tama ba? Sinabi na ba? 3 Pinoy. Hanggang 3 lang. Oo, hanggang 3 Pinoy lang. Saka 2 international. Maganda ang mararating nyo. So, sa losers round 5, Jabalu PH selection versus Moissanite selection. Ano ko dyan? Moissanite. Moissanite selection. Mm-mm. Lower bracket finals, best of 1. Dalawang Moissanite na naman, nagkalaban dito. Best of 1 pa rin yan. Best of 1 pa rin yan. So, Dyan. nagtapat na sila nung round 2, nag-Moissanite qualifier ka. So ngayon, babawi na yung Moissanite selection, pero qualifier pa rin yan. yun yung dramang naisip ko sa utak ko. Yung storyline. Okay. Qualifier pa rin. Then sa dulo, ang grand finals natin, Lounge selection, Moissanite qualifier. Diyan naman sa part na yan, mananalo na yung Moissanite. Moissanite ka na dito? Moissanite na ako dyan. Kasi? Wala lang.
feeling ko lang anybody's game naman yan eh. Yang kumbaga magmula sa semis kahit sa lower bracket. Lalo 'di ba sabi 'di ba best of 1 lang. Lahat yan malalakas na eh, yung mga nasa semis tsaka yung losers round 4. So hindi na masyadong ano yan. Kumbaga interchangeable na yun kung sino mananalo eh. Depende na lang siguro sa condition nila sa araw na yun. Okay. So, Moissanite ka dito. Ang champion mo is Moissanite. Feeling ko yung Winter Rejects. Okay, Moissanite qualifier. Winter Rejects ang champion ni Propeta para sa ating So pag maraming tama dyan, may 500 na po ganun. 500, maraming tama. Pero kung 10 kayong parehas ng points, iroroleta lang yon. So yun, yung Moissanite qualifier nga pala guys, ito yung Winter Rejects, Loiso Balong, Zay, Cape France, Scarlet Rain, and pag nangyari yan, magiging 2 times champ na si France ng Server Wars kung mangyari yon. Si Balong ba? Di ba nasa Server Wars 2 siya? Oh, champion din nata siya dun. Oh, so 2 times na siya. Hindi. Oh, nandun siya. Nandun siya sa ang alam ko hindi namin siya pinaglaro. Hindi ko matandaan pa. Ang hindi pinaglaro doon si Balong. Kaya nga, si Balong nga, di ba? Oo, si France. Nandun din siya. Hindi ko alam kung siya yun eh. Hindi ko alam kung siya o yung Ivan. Hindi ko masyadong sigurado. Kasi naalala ko yung sa tawag dito, doon sa nakapost sa akin ng roster ng Red Shaven, nandun si France eh. Si France, sila Ren, sila sila Mute, baka sila nga yun. So maganda to. Putik. Unpredictable pa rin. Again, guys, yung mga inano lang naman dito, no, is prediction lang naman. Nag-base lang naman din si Propeta doon sa lineup na ibinigay. Doon lang sa kilala ko. Kasi may mga team pa nga dito na walang lineup, 'di ba? Possible pa na 'yan yung mga matalakas banda mo. So kaya all goods in the hoods din 'yan. Diyon sa mga hindi napili, tingin ko gasolina to sa kanila para pagdating ng Server Wars mag-perform, no. Ito pala yung champion mo, Moissanite qualifier, matitibay din talaga. Pero kung pipili ka ng wala tong bracket ng top 3 mo or top 4 mo. 4? Oo. Kasi may premyo yung yung 4 eh. Kung wala yung bracketing na to. Kung walang bracket na yan, siguro yung Jabalu selection, 2 Moissanite, tapos yung Lounge na selection. No particular order na yon, halo-halo na yon. Wala, kahit ano na. Kasi yun lang kasi yung mga nakuha kasi ng Moissanite, yun yung mga kilala sa Discord. Yung mga Discord gods. Oo. Siyempre, depende pa din naman kasi madami pa na may ibang team dyan na tulad nga sabi mo, di ba, yung Lounge qualifier, tinumba nila yung sila Rickson tapos yung sila Jetlo. So, di din natin alam. Baka yan yung mga, kumbaga mga dark horse. Yup. So, Lounge qualifier yung dark horse ni Propeta dito sa pero Server. yung Lounge selection nila sa top 4. Yan. Okay. So, yun guys, abangan nyo yung Server Wars. August 29, 4 p.m. onwards po yun. Sabay-sabay yung laro ng round 1, tapos round 2. Gaganapin po yun sa Haze Discord server. Lahat yan naka-live sa mga respective platform ng mga server na mag-handle. So, ganun yung naging setup ngayon. So, antayin nyo na lang din kung saan yun. Pero tingin ko magiging maganda yung mga laban.
At yan yung mga laban panalo tayong lahat. Sana maging smooth din. Then abangan nyo rin yung face of the server. Andito pala si Mikay. Oh. Bigyan mo din siya ng top 4. O top 4, Mikay. Top 4. Di kasi siya nagsasalita. Andyan siya. Alam mo naman, shy type. Hello, Mikay. Ano yan? Top 4 mo, top 4. Top 4 ko, based sa player na kilala ko Moisa Knight Qualif, Adios Selection, the W Selection, tsaka yung Moisa Knight, yung dalawang Moisa Knight Selection Qualif, W Selection, tsaka Adios Selection. Oh, magkaiba kayo. Maganda. So, yan yung mga bias ng dalawa. Again guys, ito pong si Mikay at si Propeta po, dalawa po sila sa utak ng server wars. Kung wala po sila, wala pong server wars. So, mga maraming alam din sa Discord. Medyo nagpapahinga lang din. Nagpapahinga ba? Ano bang ginagawa nyo ngayon? Nagsimula na kasi kami magparami. Kaya busy kami. Pero ko lang naman sa mapapayo ko lang naman sa yung sa face of the server. Yan, kung nakikinig yung mga owners diyan. Imposible man, pero sana mahigitan nyo ito si Mikay, na nakikita nyo naman yung picture niya. Sana yung representative nyo kaya siyang talunin kahit konti. Kasi wala talaga yung pen-pen no? Wala Kumbaga, sure win Sure win. Nung nag-umpisa yung face of the server, nung nalaman kong yan, parang ayaw nung iba na, wag naman sana si Mikay. Binan yan, ang alam ko, last time binan siya Binan sa face of the server. Parang lahat ng server nakasali siya yung kinukuha. Unanimous winner sana. So, kumbaga sa NBA, MVP, parang si Stephen Curry. Ganun. Unanimous MVP dati. Pero yun nga, face of the server, gaganapin yan sa grand finals ng server wars. Meron na ba? May mga representative na ba? Well, meron na sila pero hindi pa nagsasubmit. Bukod kasi dito, tingin ko nga mas pinaghahandaan yun. Sa lahat na na-interview ko, yun talaga yung inaano nila. Pinupush yung face of the server. Kaya ganda rin na yun Lalo ngayon may mga judges din tayo mga inuha na may question and answer. Doon ako na-excite paano nila sasagutin yung mga tanong na square root of 1,245, di ba? Yung mga ganun. May Q&A. May Q&A na. Parang pageant na talaga. Wala lang talent portion. Grabe. So hindi pala pwedeng mukha-mukha lang. Bawal. Oo, bawal na yung mukha-mukha lang na maganda or pogi. Kaya may nagsali ba ng lalaki? Meron. May mix nga to, may babae, may lalaki sa member ng LGBT. Kaya maganda ring abangan yan Talagang pambato nila. Yan. Good luck sa magje-judge. Any message pala, Props and Mikay, doon sa sali? Doon muna tayo sa mga server at mga owners, admins. And thank you sa pagsali. Akala ko wala nang nagulat din ako merong season 3. Mas madami pa ngayon kumpara doon sa mga nauna. Yep. Ayun, sa pagpatuloy nyo lang siyempre yung sportsmanship. Pero kung sakali mag-aaway man kayo, maganda din content sa season 4, di ba? Parang maging na lang kayo, bad example kung sakali. Pero alam ko naman gagalingan yan lahat kahit naman di mo sabihin. Kumbaga din yan, mga seryoso din lahat manalo. May the best team win na lang talaga. Yapsi. Ikaw Mikay, ano naman masasabi mo?
Mikay? Meron ka bang gusto sabihin? Mahaba ata yan eh. Teka lang. Well, mag-opening ceremony pa rin naman si Mikay pagdating ng server. Yung champion pala no ng face of the server 1,500 sa champion, 500 naman sa first runner up. Pero doon naman sa community leaders show match, 2,000 yung prize pool doon. Then dito naman sa ating main tournament, ang champion po ng Server Wars ay 25,000 plus plaque plus one card ng Server Wars na yung champion. Then second place is 5,000, third and fourth 2,500 each. So most likely parang 40k yung total prize pool ng buong Server Wars event. So maraming salamat sa mga nag-sponsors. Solid kayo guys, sana huwag kayo magsawa. Syempre kay sa Haze, no, kay Boss Haze, salamat din po sa pag-sponsor. Nagulat ako na alam mo yun, solid yung ano niya, sponsorship niya rin. Sa Papa Adios, sa 2LG, doon sa tinapayan ni Madam Katie, yan, ano din siya. Sa Calvario, maraming salamat sa mga partners. Syempre sa lahat ng mga servers na sumali sa Server Wars, na maraming salamat sa pagtitiwala nyo po sa amin. Yun yung mga maraming salamat po. At tingin ko doon na lang, props, no? Padrag daw ulit si Mikay na ano pala siya, nalipat. Ano pala, naghinanda pala yung ano niya. Naka-depend siya eh. Wait lang. Sabi mo mag-message na siya, huwag na siya mag-depend. Yes. Diyan na siya, diyan na. Pero na, ang daming ano. 7 servers, no? 7 servers, 14 teams. 7. Yeah, malay natin sa season 4 yung mga dating kasali, yan yung mga sila Red Shaven, yung mga Davao Domination, di ba? Malay mo bumalik, di mga ano na yan, mahigit 10 teams. Nag-comment nga dun sa post ko nung nag-post ako ng season 1, season 2 champion. Napa-comment yung dalawa. Yung owner ng Davao Domination saka si Ate Reg. Alam mo, sa totoo lang, parang ano nga, kumbaga na hindi ata aware na ganito na like simple na lang yung format. Parang tulad sa amin sa Kiwis Paradise, kaya di na din kami muna sumali kasi nakakapagod talaga yung last time kasi ba kanya-kanyang Discord, kanya-kanya silang caster, kanya-kanya silang tas ba round robin. Pero siguro kung if ever kung nalaman namin agad na ganyan lang parang 1 weekend lang. Yeah. Baka nakasali. May season. Feeling ko may season 4 pa yun kasi kumbaga bago pa lang, 'di ba? Yun sila Adios, sila Old Gods. Sila Haze. Yun talaga yung original plan, yung mahabang format, parang umabot yata kami ng September 20 ganun. Pero yun nga, since nagsabi rin yung mga server na baka pwede nating iksian kasi sobrang draining. Totoo naman, di ba? Kasi iba na nga yung meta eh. Kasi nasanay tayo props nun dati, di ba? Yung mga tournaments natin, mga major tournaments, sobrang haba. So ngayon kasi may mga 1-day tournament, 2 days. So eto. Maganda yan. Meron na rin din na kumakausap sa akin about sa season 4. So, irarap lang yan. Hopefully available lahat yung players sa araw na yun. Yan. Para maganda talaga yung laban. Andyan na ata si Mikay. Mikay, partner. Anong message mo? Anong message mo sa mga owners? Sa mga owners, well, di ko masasabi na chill, pero good luck sa lahat ng owners. Sasabihin nyo na, lalo na sa mga first time, na for fun lang. Pero at the end of the day, di na siya magiging for fun kasi magiging competitive na kayo. Yung ego nyo
as an owner tsaka as a representative ng server nyo, dadating yan. At gugustuhin nyo talaga na manalo at makuha nyo yung title na Server Wars Champion Season 3. Ganda nun, no? Ganda. Sa mga players naman. Sa mga players, ano na yan karamihan naman dyan, mga batikan na lagi nang sumasali ng Server Wars. Pero sa nakita ko sa list kanina, may mga bago. So enjoy, give your best. And minsan kasi hindi mo masasabi na kahit solid yung isang team, sila kagad mananalo. Nandyan yung mga problema sa internet, sa electricity na sana hindi naman mangyari. Pero hindi natin mapipigilan yun. Ganda, no? Magaling na magsalita si Mikay talaga, propeta, no? Sabi ko naman sa'yo di ba? Kaya, Kumbaga na-PR ng maayos yan, yung PR training yan. oo. Patagal. Nagpa-podcast na nga dati yan. Nung nasa Seb Esports pa yan. Uy, Sabi ko nga sa'yo, grade 2 pa lang ako, nakikinig ko na siya sa radyo. Solid ka, Mikay. So, ayun, guys, narinig nyo po si Propeta saka si Mikay na nagbigay ng insights sa paparating na Server Wars. Enjoy nyo lang po. And, yung for fun lang lahat. Pero alam naman natin, yung competitive spirit, nandyan pa rin naman. No? So, good luck. tsaka mas malaki yung prize ngayon. Kaya Oo. mas exciting. Kaya lalong magiging competitive talaga yung bawat server. Ganda yan. So, meron po kayong mga comments, suggestions, at lalo-lalo na, sabi ko nga, pulisin nyo rin yung mga kapwa servers nyo. Kung may mali yung kanilang line-up, sabihan nyo lang po ako, PM nyo ako na pwede ba i-check natin to. At may mga na-PM na sa akin si Propeta ng mga list of players. And so far, medyo nasa malinis pa naman sila. No? So, double check pa rin naman natin yan. At, pagdating ng Server Wars kasi after ng day 1 medyo all goods in the hoods na, wala nang reklamuhan pag hanggang sa dulo. So yun, sa mga owners at admins, continue nyo lang po yung ginagawa nyo sa mga server nyo. Hopefully tumagal kayo ng matagal na matagal, di ba? Yun yung isang importante dyan Huwag kayong anong tawag doon? Panghihinaan ng loob kung sakaling nawala na yung mga players dati, kaya naman talaga na umiikot ang mga players sa mga Discord server. So, maging solid lang. Kasi kami, galing din naman kami sa mga servers Yan, lalo na to sila Propeta, sila Mikay. Mga admins yan ng mga Diyan na lumaki yan Pagdating ko ng Discord, nandyan na yung mga yan. 10 years na. Aray ko. Aray! So ayan, hanggang dito na lang kami para po dito sa aming sa Server Wars 3, the day we predict the outcome of the matches in Server Wars 3 with my guy Propeta at Mikay at ako. Grabe, parang isekai na anime yung title natin. Haba, no? So salamat sa mga nag-join. Ipo-post namin to sa YouTube gaya ng mga iba nating contents sa Server Wars. Paalam po.